Hello everyone! Mabuhay and love, love, love! So on today's video guys, ay mag-share po ako ng immigration tips sa mga solo traveler. At sa mga mag-solo traveler soon, pwede nyo po siyang panoorin para sa ganun, meron din po kayong mga insight regarding sa mga eksena ko sa immigration or going to other places, ganyan-ganyan. No, para sa ganun is meron naman kayong parang references, ganyan lang sa pagka-travel nyo as solo traveler. Kasi kapag group travel lang, smooth lang kasi yan. Kapag nasa group ka kasi meron lang pong nag-handle ng isang, for example, tour guide or tourist travel and tours, ganyan, mas smooth po yan. Pero, dadaan pa rin po kayo sa immigration, di ba? So, for me naman is, isa-share ko lang po sa inyo yung immigration ko as a solo traveler. Kasi, ang nangyari that time is, noong Malaysia, Taiwan, at saka Singapore tour ko is group tour kasi yon. That is the educational tour ng University of Baguio. And then, nung nag-Hong Kong, Thailand, at saka nag-Vietnam, that is my solo travel. So, nagtaka si I.O. bakit daw naging solo travel na ako noong nag-Hong Kong ako last year. At saka, ayun, ang dami nilang hiningi that time na information. So, tips ko lang po sa immigration, huwag kayong kabaan, di ba? Kung ano yung inihingi nilang mga informations, kanyan, ibigay ninyo. Pero, di ba? Dapat prepared po kayo that time. Kahit hindi naman siya printed, kahit nakasave lang naman sa phone ninyo yung mga informations o yung mga datas ninyo o yung mga details ninyo or documents whatsoever, kung ano yung ihingin lang, yun lang yung ibibigay ninyo. At saka, sagutin nyo lang ng simple yung tanong nila. No? For example, anong pangalan mo? I'm James Madriaga. That's it. Diba? Huwag kang magkwento ng love life mo doon kung hindi naman tinatanong ganon. So, next naman is yung accommodation, given na yan. And then, bank statements or bank accounts. Kapag for example, hindi naman kayo nakapag-request ng bank statement sa bangko ninyo is pwede po yung online banking. On my part kasi, ang pinisend ko lang po kay I.O. noon is yung savings account ko sa isang bangko. So, sabi ko naman, if you need pa po ng ibang references for my banks, pwede ko pong ipakita sa inyo yung banks ng company, which is my Magical Diseños company. Pero yung pinakita ko lang kasi is my savings. Doon po kasi pumapasok yung mga online jobs ko, like sa my Canva at saka Rocket PH. So, ayun, nakakadagdag din po yun ng points sa kanila since alam nila na self-employed ka. At saka may negosyo ka, syempre. And then, ITR, income tax return, that is very important po kapag negosyante ka. Sa akin naman, freelancer ako sa Canva at saka sa Rocket PH and then may negosyo. So talagang compact, approved po yun. Pero 1 hour and 35 minutes po ako sa second interview. So, wag na kayong kabahan. Bakit ako naging 1 hour and 30 minutes? Kasi madami silang tanong that time. Kasi parang Hong Kong is red alert sila that time nung pumunta ako. At ang airlines po, yung airport po na nag-IO, second interview sa akin is sa Clark, Pampanga. So, not sure kung anong mas mahigpit, kung sa Manila ba, sa Ninoy, sa Naiya, or dito sa may Clark, no? So, depende pa rin yan. Pero, ayun na nga, naniniwala na ako sa mga video sa TikTok na talagang kapag first solo travel mo, talagang mahirap kang makapalagpas sa IO or immigration. And dyan na napupush yung mga offload. So, that time, sorry kasi mayroon mga part na offloaded yung mga ibang nakapila. So, bago yung pila ko, bago ako, may 5 kasi na tao bago sa akin, yun is yung mga offloaded.
So, naniniwala ako sa mga offloaded kasi wala silang mga proper documents na prinisend sa kanila. And then, ang nai-assess ko naman or narinig ko lang is hindi nila ma-push yung reason bakit sila mag-travel sa isang place. So, ayun lang. Maging totoo lang kayo sa IO ninyo kasi nakikita nila yan lahat-lahat. 'Di ba? So sa akin nga sabi nga ng IO, meron ka na palang 50 plus followers sa page ninyo, ganito, ganyan. So, sa akin naman, hindi ko naman siya sinishare, pero research talaga nila or tinitignan talaga nila yung identity ninyo na solo traveler. So, ayun, and then, plane ticket, ganyan, na papunta at saka pag alis doon or arrival and departure, ganyan. And then travel itinerary, and then ano pa, mga bookings niyo sa Klook or whatsoever, basta yung mga bookings sa hotel, ganyan, pwede po yun. And lastly, ang tinanong sa akin, kung meron ba akong credit cards. So, sa akin naman, sabi ko lang, meron naman po, ganyan. Para sa ganun is masupport mo yung travel mo talaga sa ibang bansa. Ganon. Kasi kapag po yung credit card kasi, kahit wala kang cash on hand, di ba? Pwede mo yun pangkaskas doon sa ibang bansa. Pero nga lang, dapat ipa-activate mo muna na pupunta ka sa international sa bangko na nag-endorse sa inyo ng credit card kasi magiging fraud yan. Ibablock ng bangko yan ng Pilipinas kasi nag-transact ka sa ibang bansa na Philippine credit card naman yung nag-endorse sa'yo, ganon. So, ayun lang ang experience ko. 1 hour and 30 minutes ako sa second interview ko dito sa Clark International Airport. Pero naging smooth naman, mabait naman yung IO na napunta sa akin. Basta, maibigay mo po yung mga documents na kailangan nila. Ganyan. At ma-justify mo po yung mga tanong nila ng husto at hindi lying. Nararamdaman kasi nila kung lying ka doon. Ay nako, magagaling po sila. So, ayun, happy solo traveler like me. Soon, kapag napapanood mo to, maging solo traveler ka. Hawak mo po yung oras mo that time at saka, maganda pong mag-travel as a solo traveler kasi ma-explore mo po yung area na mabilisan lang. At saka madami ka pong facing first, kapag for example, kasi kapag nag-solo traveler ako, yung travel itinerary ko ng 3 araw, nagiging 2 araw or 1 araw lang. Kasi kapag napuntahan ko na yung place, picture lang ako ng 10 picture, another place naman, another 10 pictures, kanyan, another 5 videos, kanyan. Next na naman, tourist attraction, so forth and so on na yun, hanggang matapos yung travel ko. Kaya, meron po akong 1 day na free time na andun lang sa accommodation, ganyan, or nandun lang sa mismong coffee shop, nag-work na ako, para sa ganon, pagdating ko ng Pilipinas is all done na. Diba? Perfect! So, ayun lang aking may i-share sa inyo as a solo traveler and plus yung immigration process natin. And then, kapag naman nakalagpas naman kayo doon sa immigration for solo traveler, first time solo traveler, sa mga next na travel ninyo, for example, nung Thailand ko, wala na silang tinanong. Ni isa, wala na. Ang smooth na talaga. Diretso sa first counter, sa first interview, kinuha yung passport, tatak ka agad-agad, then go na. Anyan. Then sa NAIA naman, ang smooth din kasi kinuha lang yung passport, stamp, and then labas na kagad, scanning, and then labas. Ganyan. So, ayun din. And then guys, ito yung wag nyong gagawin. Wag po kayong maglagay ng mga sea salt or any na powderize sa mga check-in baggage ninyo. Kasi kapag in-scan yan is hassle pa yun sa inyo na magbukat-cut.
kapag naka-hand carry lang kayo. Kasi sa akin naman is hand carry naman palagi sa akin. Kasi nga solo traveler, nakitipid tayo. Hindi, kaya naman yung 7 kilos na pagpunta mo sa ibang bansa. Yung OTD mo lahat is pang kinikinemel lang, ganun. So, ayun lang, sea salt. Huwag kayong maglagay ng mga powderized. Tawas siguro, pero yung i-declare na may tawas sa checklist ninyo. Pero, sea salt, yun, bawal na bawal. Kasi sa Vietnam ko last time, sea salt, pinatanggal yung mga sea salt doon sa isa sa mga bagahe na nakasabayan ko. So, ayun, hassle pa sa inyo yun na magbukat-kat. Ganun. So, ayun lang guys. Mag-post pa ako ng mga ibang videos, ibang tips as a solo traveler soon kung meron po akong time. Kasi madami pa akong backlogs for designs, sketch. So, possible gagawin ko yon within this week para makapag-video tayo. Pero isingit ko pa rin para sa ganun meron kayong mapapanood dito sa Facebook ko. So, ayun lang guys. Bye-bye and love, love, love!